Pwede po ba na pag-upo nyo 3 tao, kamayan mo, abutin mo, sabihin mo may matinding gagawin si Lord sa buhay mo. Amen. Amen. Praise God. So, uunahan ko na po kayo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin Merry Christmas? Amen. I'm so excited sa gagawin ng Diyos sa buhay po natin. So today, we are actually in a fourth week. Sabihin mo, pang-4 na linggo na to. Amen. Sino po dito, nabalot nyo na yung regalo nyo para sa akin? Excited po tayo. Amen. So we are still in our series entitled Season. Amen. So bawat bagay o bawat panahon or may bawat panahon sa lahat ng bagay. At dahil may panahon sa lahat ng bagay, kailangan po nating maintindihan na hindi pwedeng ganito pa rin. Hindi pwedeng bukas ito pa rin. Right? So dahil it's all about season, lagi nating tandaan, dapat habang tumatagal tayo nakilalanin si Lord, habang tumatagal ka dito sa church, habang dumadami ang taon na tayo ay nananatili sa Panginoon, dapat meron tayong iniiwan. Amen? Hindi tayo nang iiwan, pero may dapat tayong iniiwan. When we say may iniiwan, pag sinabi nating iniiwan, kung alam na nating mali at hindi maganda, kapatid, hindi na pinagdedesisyonan yan or hindi na pinag-iisipan yan dahil ang desisyon ay dapat iwanan na. Dahil kapag alam nating mali, tapos patuloy pa nating ginagawa, ang sabi ng Bible, it is foolishness. Right? And siyempre po, dahil may iniiwan tayo, kung may tinatalikuran tayong masama, dapat humaharap tayo sa mabuti. Kung may tinatalikuran tayong kasalanan, I want to tell you, dapat humaharap ka kay Lord. Alright? So may pinapanatili tayong buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo, buhay pa ba yan? Amen. Yung buhay na tao nagre-regalo sa Pasko. Joke lang. Alright? So sinasabi po sa atin, dapat pinapanatili nating buhay. At ang pinaka dapat binibigyan natin ng pansin at halaga, every time na pinapanatili nating buhay, wala nang iba kundi yung relasyon natin sa Diyos. Kung nanatiling buhay ang relasyon natin ngayon sa Panginoon, manatiling buhay ito sa susunod na taon. Kaya nga po, lagi nating sinasabi, kung gusto nating manatiling buhay ang ating relasyon, hindi na tayo pinipilit mag-church. Adyan po ba kayo? Tap mo yung katabi mo, "Uy, huwag ka nang pinipilit." Alright? Hindi na rin po tayo pinipilit magbasa ng Bible, mag-devotion, because if we want to keep our relationship to God alive, then alam natin dapat gawin natin. Kaya lang, hindi tayo mananatili doon. Hindi pwedeng, okay na to, nag-church na ako, nagbabasa na ako ng Bible, okay na to, nagpe-pray ako, okay na to. Hindi po tayo pwedeng manatili doon kasi kailangan natin siyang i-master. So when we say i-master, dapat tayong maging dalubhasa doon. So paano tayo magiging dalubhasa sa relasyon natin sa Panginoon kapag kaya na nating ipamuhay at the same time kaya na nating ituro sa iba? Amen? So ibig sabihin, the more na kinikilala natin ng Diyos, the more dapat na kaya nating ibahagi sa iba. And today, pag-usapan po natin ngayon, if you have your Bible with you, tatayo po tayong lahat as a reverence to the Word of the Lord. In Hebrews chapter 12, verses 1 and 2, ang sabi po dito, let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer. Father, once again, salamat po kasi ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na to. And Lord, I pray that your word ay mag-penetrate sa buo naming pagkatao. Baguhin kami nito, ayusin kami nito. Ngayong gabi, hindi lang kami basta ma-motivate, hindi lang kami basta ma-encourage, but Lord, I pray, baguhin kami ng iyong mga salita. Lord, kumilos ka sa buhay namin, gumalaw ka sa buhay namin, ikaw lamang po at wala na pong iba. Lord, salamat kasi ngayon pa lang naniniwala po kami sa pagkilos mo. At kung paano ka gagalaw sa lugar na to, ganun din po sa online, Panginoon, sa bawat tahanan ng mga nanunood, O Diyos. Lord, hindi ka malilimitahan, Panginoon. Bigyan mo kami ng maayos na internet
internet connection hanggang sa matapos po ang live stream na to. And I pray that today, Lord God, mas maintindihan namin, mas maunawaan namin ang iyong kalooban sa buhay namin. Salamat po sa ipong lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So again, ang sabi ng Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, let us throw off everything that hinders, that the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. So this verse is actually a command. Sabihin mo nga utos. Alright? So pag sinabi nating utos, hindi ito pinapakiusap. Inuutos ito na what? Inuutos ito na let's look on our life. Let's think hard about what we are doing and get ruthless about what stay and what goes. Nang sinasabi sa atin, it's a good thing that before the end of the year, magkaroon tayo ng total inventory. Magkaroon tayo ng maayos na examination sa buhay natin. Kamusta ang buhay relasyon natin sa Diyos? Kamusta ang relasyon natin sa Panginoon? Ngayong taon ba ay lumalim ang relasyon mo sa Diyos o bumabaw ang relasyon natin sa Panginoon? Kamustahin natin yung sarili natin? Lahat ba ng ginawa ko ngayong taon, nabigay ko ba ang best para sa Diyos? O medyo nakulangan ako? At kung nakulangan ako, baka nakulangan din si Lord. You know what? In chapter 11 is a good chapter actually, because in chapter 11, it celebrates the faith of Old Testament people na nagtagumpay sa kanilang relasyon sa Diyos. These people are already dead, yet continue to speak na everything na binabasa natin sa chapter 11, mababasa natin doon, lahat ng taong nagtagumpay sa kanilang pananampalataya. So chapter 12 is actually a challenge and at the same time a command. Tapos na sila. Tayo naman. Napagtagumpayan na nila yung kanilang relasyon sa Diyos, yung kanilang pananampalataya. Kaya ngayong panahon na to their readers, and up to now, ikaw naman, it's your turn. The question is, mapagtatagumpayan ba natin? Or magiging mas malalim pa ba tayo sa pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon? Kaya naman po, join me in our message today entitled, Season of Seriousness. Amen? So ngayon daw po ay panahon ng pagiging seryoso. Tingnan mo kayong katabi mo, ang seryoso mo naman. Alright? So gusto ko pang sabihin sa ating lahat na as we celebrate Christmas, sino dito ready na yung Graham mo sa bahay? Pakitaas ang kamay. Kasi mamaya susunod kami doon. Alright? So lahat tayo ay excited na mag-celebrate ng Christmas. Amen? Lahat tayo excited doon. Kaya lang, gusto kong tanungin, nagse-celebrate tayo ng Christmas hindi dahil sa pagkain. Nagtataka nga ako bakit kailangan ng regalo sa Christmas? Hindi mo naman birthday. Yan po ba kayo? Wala namang masama doon. Baka mamaya hindi na ko ito regaluhan, pastor, di mo naman pala birthday. Wala masama, tumatanggap tayo ng regalo. Hindi yan, sinasabi sa atin, it's not about the gifts. It's not about the food. Always keep in mind, the reason why we celebrate Christmas, it's because of Christ. Kasi may isang Diyos na bumaba. May isang Diyos na nagbigay at may isang Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin. If it's clear to us, then we can celebrate Christmas. Pero pag hindi natin alam ang ibig sabihin ng Pasko, napakahirap mag-celebrate nito. Kaya nga, mas magiging seryoso tayo sa relasyon natin sa Diyos kapag kilala natin at alam natin ang dahilan bakit may Pasko. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, seryosohin mo naman. Seryosohin nyo din yung pagsabi. Sabihin niyo, seryosohin mo naman. Lagay natin dyan sa ating comment section, seryosohin mo naman. Alright? Alam niyo po, ang dami ng tao na nakakilala sa Diyos, kaya lang nawala. Tanong niyo po sa akin, bakit? Hindi sineryoso. Ang dami na sanang naglilingkod kay Lord. Ang dami na sanang nagpapatuloy sa Panginoon. Ang dami na sana nating naabot para sa Diyos. Kaya lang hindi nangyari. Alam niyo po bakit? Hindi sineryoso. Are you still here?
maraming taon ang masasayang at marami pang taon ang darating na pwedeng masayang kapag hindi natin seseryosohin ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga po, this is the season of seriousness. Brad, nandito ka na rin naman Andito na rin naman tayo. Kilala naman na natin si Lord. May ginagawa naman na si Lord sa buhay natin. Nararanasan na natin ng Panginoon. Seryosohin na natin. Amen? Seryosohin na natin. Total, binabago na rin naman ni Lord yung buhay ko. Binabago na rin naman ni Lord yung buhay mo. And total, ang daming ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya naman po, seryosohin na natin. Maybe this year, hindi tayo masyado naging seryoso sa Panginoon. Pero this coming year, dalangin ko, seryosohin mo si Lord. Bakit? Kasi seryoso si Lord sa'yo. Amen? Ngayon, anong gagawin natin? How can we prepare for the season of seriousness? Pastor, ngayong taon, paano ba ako magsiseryoso? Tingnan mo nga yung katabi mo. Handa na bang magseryoso yan? Amen? Alam niyo po kasi, ang pag-ibig ng Diyos ay di kumukupas. Amen? At hindi nagkukulang. Kaya kung iibigin natin si Lord, ibigin natin siya ng buong puso. Dapat seryoso. Amen? Amen. Amen. So ngayon, tingnan natin. Tingnan natin, it's a good evaluation tonight. Sineryoso ko ba talaga si Lord? And it is also a reminder and a way, paano ko seryosohin si Lord? Amen? So how to take it seriously? 3 bagay lang to. Paano tayo magiging seryoso sa Panginoon? Number 1, get rid of all hindrances. Sabihin nyo nga po, hindrances. Lagay natin sa ating comment section, hindrances. Ang sabi ng verse 1, we must get rid of every weight and the sin that clings so closely. 2 bagay yung sinasabi ng verse na to para maging seryoso tayo sa Diyos. 2 bagay din ang sinasabi ng verse na to na dapat nating iwanan, na dapat nating tanggalin, na dapat nating alisin sa buhay natin para maging seryoso tayo sa Panginoon. The first one, ang sabi niya dyan, every weight. Tingnan mo nga yung katabi mo, nag-diet na ba yan? Sabi ng katabi mo, ay hindi, next week na lang or next year kasi late na So every weight. You know what? The word weight here is speak about burden. Speak about load. And we can consider it extra baggage. Amen? So these things, those extra baggage, which slow down our spiritual progress. So pag sinabi nating every weight, ito daw yung nagpapabigat sa'yo at nagiging dahilan para what? Para bumagal yung paglago, para bumagal ang paglalim ng relasyon mo sa Diyos. So when we say extra baggage, ito yung mga bagay na hindi mo na kailangan, pero ang hirap i-let go at hirap iwanan. Are you still here? May mga bagay sa buhay natin, hindi mo naman kailangan. Hindi ko naman kailangan. Pero ang hirap bitawan. Ang hirap talikuran. And because of that, napapabagal nito yung progress ng spiritual life natin. Take note of this. Yung kausap ng author ng Hebrew ay mga kilala na si Lord. So, ibig sabihin, kung kakausapin tayo na kilala na si Lord, pwede palang kilala mo si Lord, pero may mga bagay pa rin sa buhay natin na di natin nile-let go at itong nagiging resulta kung bakit hindi tayo nagsiseryoso kasi dapat iwanan, pero ayaw pa nating iwanan. Amen? Kaya pala ang tagal ng progress, ang tagal ng paglago. Bakit? Kasi may extra baggage. Amen? Na parang, sabay-sabay tayong nakakilala sa Diyos. Pero bakit nauna siya? Bakit ito nauna siya? Hindi dahil mabilis sila. Dahil ang katotohanan, mabagal tayo because of this extra baggage. Sir, what do we mean about extra baggage? Kapatid, lahat ng nagpapabigat sa iyong kalooban. That's what we call extra baggage. Example, sama ng loob. Diba? Pag may sama ka daw ng loob, ikaw yung masama. Kasi sama ng loob Masama yung loob mo. Magigets nyo din yan. So, as sinasabi sa atin, unforgiveness. Nakakabigat yun. Yung parang,
Yung nakasakit sa'yo, yung nakasakit sa'yo, okay na, ikaw, andito ka pa, hindi ko pa rin siya mapatawad. This is what we call extra baggage. Amen? Ano pa? Takot. Diba? Tumitingin ka lang sa salamin, natatakot ka na. Sabi, ulo, okay? May mga ganun bagay. That's what we call extra baggage. Alright? Nang sinasabi sa atin, pag hindi natin to tinanggal, pag di natin to inalis, kapatid, it will make slow down our spiritual progress. Tatagal yung paglago natin sa Panginoon. Kaya naman, ngayong gabi, it's a good evaluation. Let's search the depth of our heart. Ano yung mga nagpapabigat sa'yo? Amen? Hindi naman siya halata, ngumingiti ka naman, pero deep inside of your heart, ang bigat-bigat na talaga. Are you still here? I have this realization that whatever inside of this heart, it will come out through your words. Are you still here? Kaya nga pag maganda ang kalooban mo, ang lahat ng sinasabi mo, ay, ang ganda mo. Oy, ang buti mo. Pero kapag ang kalooban, it will naturally come out dun din sa bibig. Kaya kapag mabigat ang kalooban, ibig sabihin, may extra baggage. Alam niyo po sa airport, meron pong mga exact baggage na dapat dalhin. Kapag nagkaroon ka po ng extra, pwede mong bayaran ng malaki or hindi mo madala. Kapatid, tandaan natin itong mabuti. Kung gusto nating maging seryoso sa relasyon natin sa Diyos, tanggalin natin yung mga extra baggage sa buhay natin. Bakit? Di mo yan kailangan. Amen? Extra rights, pwede. Amen? Amen? Pangalawa, ang sabi niya dito is, the sin that clings so closely, or what we call parasitic sin. Alright? The sin that clings so closely. Alam niyo po ba, na lahat ng kasalanan dapat iwan. Kapag po pala gusto natin maging seryoso sa Panginoon, dapat lahat ng kasalanan iniiwanan. Bakit? Para daw po itong parasite. Nandyan siya, di mo nararamdaman na it will affect your life forever. Na parang okay lang na may ganito, pero hindi mo nakikita, inuubos nito yung buo mong pagkatao, and definitely maapektuhan nito yung relasyon mo kay Kristo. Tandaan mo tong mabuti, ang nakakalungkot nito, kahit gaano kataas, kahit gaano kalayo ang narating mo, pag may kasalanan, kaya ka nitong hilahin pabalik. Nakakita na po kayo ng saranggola? Sa dagat po yun ginagamit pailalim. Amen? Amen. Sabi, amen. Hindi po, nakakita na po kayo ng saranggola, yung lumilipad, butot balat pero lumilipad. Kawawa naman po yung mga hindi pa po. English, kite. Have you seen a kite? Amen. Alright. So, okay. So, alam niyo po yung kite, alam niyo po yung saranggola, di ba? Kahit gaano kalayo, kahit gaano kataas yung lipad niya, meron pong nakatali sa kanya Tama? And that line, kahit gaano siya kataas, kaya siyang hilahin pababa. Parang kasalanan. Kahit gaano nang marating mo, kahit ano nang mapuntahan mo, kapag may nananatiling kasalanan, hihilahin ka nito pabalik. That is what we call hold back. Di mo mabigay lahat. Di mo mabigay lahat sa Panginoon. Bakit? May hold back Are you still here? Di ka makapagseryoso sa Panginoon. Bakit ka magsiseryoso? Kasi may hold back. Kahit gusto mong ibigay lahat, kahit gusto mong magtino kay Lord, but because of this hold back, because of this sin, that hindrance, naging hadlang para di tayo maging seryoso sa Panginoon. Kapatid, ang tunay na seryoso sa Diyos, kaya niyang aminin ang kasalanan. And sabi ng Psalms 139 verse 24, see for yourself whether I've done anything wrong, then guide me on the road to eternal life. Ang prayer ni David, sabi niya, Panginoon, sabi niya, tingnan niyo nga po ng mabuti ang aking kalooban, tingnan niyo nga po ng lubos ang aking buhay, na kung may nakikita po kayong karumihan, nakikiusap ako sa inyo, O Diyos, tanggalin niyo po. Nang sinasabi ni David sa Panginoon, whatever
that is wrong in me. Lord, alisin mo so that you guide me on the road of eternal life. Kapatid, kapag merong hindrance, kahit anong gustong gawin ni Lord sa buhay mo, mahihirapan siyang gawin. Why? Because that sin, that hindrance limit us para makita at maranasan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. You know what, ang sabi po ng isang movie ng Disney, if you focus on what you have left behind, you will never be able to see what lies ahead. May mga bagay na dapat na tayong bitawan at kalimutan. Pero kung mananatili po tayong nakapokus sa mga dapat nating iwanan at kalimutan, hindi natin makikita ang ganda at ang nakalaan sa kinabukasan. Kaya nga po minsan, kailangan may bitawan para may mahawakan. Kailangan may iwanan para may mapuntahan. Amen? So ngayon, ang tanong, Pastor, paano ko malalaman na may hindrances sa buhay ko? Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam niya na kaya? Number 1, mararamdaman mo at makikita, pinapabagal ka nito. Pwedeng tao, pwedeng pangyayari, pwedeng bagay. Mararamdaman mo yun, uy, teka lang. Or pwedeng ginagawa. Mararamdaman mo yun, teka lang, parang pinapabagal ako nito Parang nakikita ko bumabagal yung paglago ko dahil dito. Pangalawa, hindi mo magamit ng husto ang buhay na meron ka. Because of that. Hindi ka makapag-all out. Kaya pag may ganito na, tandaan mong mabuti, may hindrance. May pumipigil. Parang, teka lang. Ano kaya? Bakit kaya ito ganito nangyari? Check mong mabuti. Minsan, ang hirap i-identify, ang hirap sabihin, ay, hindrance ko to. Bakit? Ang hirap malaman bakit? Masaya ka dun Kaya siya nagiging hindrance minsan kasi takot kang masaktan, kaya ayaw mong bitawan. Are you still here? Are you still here? Kaya ang sinasabi sa atin, gusto mo magseryoso kay Lord? Pambira, get rid of all hindrances. Hindi madali magtanggal, hindi madali mag-alis, pero mapapatunayan ang pagiging seryoso natin sa Diyos kapag kinaya mong magtanggal ng mga sagabal sa paglago mo at sa relasyon mo sa Panginoon. Amen? Dahil ang tunay na seryoso sa kanyang relasyon sa Diyos ay kayang alisin lahat ng nagpapabagal sa paglago niya sa makatuwid. Doon makikita, Lord, mas mahalaga ka sa akin kaysa sa mga bagay na to. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, handa ka na ba? Amen. Number 2, pangalawang bagay po, para maging seryoso tayo sa Panginoon, get ready for hardship. Amen. Sino dito ayaw niya na magka-problema? Wow, praise God. Sino dito gusto niya ng maraming problema? Ay, wala din. Sabi kasi nila parang, Lord, tama ng problema. Kapatid, pag sinabi mong tama ng problema, mamamatay ka na. Kasi pagpatay ka na, dun ka lang walang problema. So, ibig sabihin, pag may problema ka, congratulations, buhay ka pa. Ay, parang ayaw nyo din po yun. So, na sinasabi sa atin, get ready for hardship. Ang sabi po ng verse 1 pa rin, run the race that is before us and never. Tandaan po natin tong mabuti. Yung author po nung Hebrew chapter 12, hinalintulad niya po ang pakikipagrelasyon natin kay Kristo, ang pakikipagrelasyon po natin sa Diyos sa isang race, sa isang marathon, okay? Sa isang patimpalak ng patakbuhan. So pag sinabi nating marathon or patakbuhan, kailangan may tinatawag na endurance. Hindi naman sinasabing pabilisan Hindi naman sinasabi sa atin na kailangan ikaw talaga yung pinakamabilis. Kaya lang ang tanong, pwede yon sa maigsing takbuhan. Kaya lang, ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay pangmatagalan. Ngayon, kapag wala kang endurance and persistence, pambira, hindi ka seryoso kay Lord. Pastor, paano natin masisigurado na seryoso ko kay Lord? Kapatid, sa lahat ng pagsubok na darating, magiging matatag ka, mananatili ka, at magpapatuloy ka kasi seryoso ka kay Lord.
At sabi sa atin, run the race that is before us. Ibig sabihin, kapatid, the moment na nakilala natin si Lord, meron na talaga tayong dadaanan. Meron talagang problema. Meron talagang pagsubok. Meron talagang hardship. And those things will prove kung totoo talaga yung relasyon mo sa Panginoon. Kapatid, pag may problema at nawala ka kay Lord, hindi ka seryoso kay Lord. Kapatid, kapag nagkaroon ng hardship, tapos tumigil ka, hindi ka seryoso kay Lord. Kapatid, pag merong hardship at umalis ka, hindi ka seryoso kay Lord. And that's the reason why ang sinasabi sa atin, hindi naman pagalingan ang relasyon kay Lord. Hindi naman pabilisan ang pakikipagrelasyon kay Lord. Ang sinasabi sa atin, dapat maging matatag ka sa relasyon mo sa Diyos habang dumadaan tayo sa pagsubok. So, ibig sabihin, ngayong taon na darating, mas maraming pagsubok na darating sa buhay natin na magpapatunay kung gaano tayo kaseryoso sa Panginoon. Amen. Parang ayaw na mag-New Year. Amen. It's actually true. Kaya nga, kailangan natin maintindihan na habang dumarating ang pagsubok ng buhay, dapat hinahanda natin ang ating sarili. Ang sabi ng Hebrew chapter 10, verse 36, "For you have need of patient endurance to bear up under difficult circumstances without compromising." Nang sinasabi, sa hardship ng buhay, kapag hindi ka handa, pwede kang mag-compromise. Pastor, what do you mean about compromise? Piliin natin yung madali at mali. Pastor, nasasaktan kasi ako nahihirapan kasi ako. Ang bigat-bigat ng problema ko. Pipiliin ko yung madali, kaya lang mali. Kukonti yung pumipili dun sa mga tinatawag nating mahirap, pero tama. Kaya nga sinasabi sa atin, kung talagang seryoso tayo sa relasyon natin sa Diyos, kapatid, hindi mo pipiliin yung madali at mali. Sa halip ang pipiliin mo yung mahirap pero tama. Kasi ang sabi niya dito, this is what, so that when you carried out the will of God, this is what God's want for us. Hindi niya tayo padadaanin sa isang pagsubok para lang saktan. Hindi niya tayo padadaanin sa problema para lang pahirapan. Padadaanin niya tayo sa problema para maintindihan natin ng mabuti anong plano at kalooban ng Diyos sa buhay nating lahat. At ang sabi niya, pag napagtagumpayan natin ito, you may receive and enjoy to the full what is promised. Kapatid, may pangako si Lord sa mga mananatili, magpapatuloy at hindi aalis. Sa panahon ng pagsubok, mananatili kay Lord. May pangako ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga po, ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay hindi ganun, hindi laging masaya. Magiging masaya kapag napagtagumpayan na. Kapatid, this coming year, prepare your hearts. Tanong mo sa akin, bakit? Mas maraming problema. Pero huwag kang mag-alala, kakayanin natin sapagkat si Lord ang ating kasama. Amen. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, "You know that your work in the Lord is not wasted." Ang sabi po, lahat daw ng gagawin natin para sa Panginoon ay hindi masasayang. Lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, hindi masasayang yan. Yung pagpunta mo dito sa church, hindi yan masasayang. Yung paglingkod natin sa Diyos, hindi yan masasayang. But I want you to highlight the word work. Alright? The work here came from the Greek word or work or labor. It came from the Greek word kopos. Nang ibig sabihin nito, literally means pain. Na may kasama pala, pag pinipili natin si Lord, pag minamahal natin si Lord, pag naglilingkod tayo kay Lord, may kasama talaga itong sakit at pasakit. May kasama talaga itong hardship. May kasama talaga itong darating talaga sa pagsubok na susubukin yung pananampalataya at pag-ibig natin sa Diyos. Now, therefore, kapag tunay na seryoso kay Lord, alam mo yon. Alam mo yon na kapag nakikipagrelasyon tayo sa Diyos,
Dadaan ka talaga sa hardship. Alam mo yon, kaya paghahandaan mo yon. Kapatid, pag hindi mo to pinaghandaan, ay hindi, oo, mabuti si Lord, tutulungan niya tayo, pero kailangan alam natin na sa pagdaan natin sa hardship, si Lord ang kasama at si Lord ang tutulong sa atin. Dahil kapag hindi natin yung tinanggap, madali kang masaktan. Hello? Hello? Kaya nga minsan, ang dami lalong problema sa atin eh. Tanong mo sa akin bakit? Para ma-immune ka sa sakit. Tapos sasabihin mo na lang, pinatibay na ako ng panahon. Joke yun. Diba? Diba minsan gumagano na yung tao, pinatatag na ako ng pagkakataon at pinatibay na ako ng panahon. No, listen to me. Laging sinasabi sa atin, normal yun. Dadaan talaga tayo doon. Amen? Pero hindi para parusahan, hindi para pasakitan, kundi para mapatunayan kung gaano tayo kaseryoso kay Lord. Amen? So, the hardship na dadaanan natin is designed para makita natin or para mapatunayan kung gaano tayo kaseryoso sa Panginoon. Paano natin ito ma-develop? Paano tayo maghahanda? How can we develop our endurance and persistence natin sa pagdaan sa hardship? Number one, rely on the Holy Spirit. Kapatid, hindi talaga natin to kaya, pero kaya ni Lord. Huwag mong gawing mag-isa. Isama mo si Lord. Isama mo ang banal na spirito sa buhay mo. Kaya nga ang sinasabi sa atin, tandaan mo to, the Holy Spirit will strengthen us. The Bible says, He is with us. He is Parakletos. Sasamahan ka niya, He will comfort you, He will strengthen you. Why? Because that is our Holy Spirit. Kaya natin na pagtatagumpayan lahat ng problema, makinig ka mabuti, because of our Lord Jesus Christ, because of the work of the Holy Spirit. Ngayon, ang hirap pagtagumpayan ng problema kasi pinipilit mong kayanin mag-isa. Pero pag sinama mo si Lord, lahat ng hardship na dadaan sa buhay mo, ngingitian mo lang at sasabihin mo, basic. Why? Because the Holy Spirit is with us. Pangalawa, ang hirap mag-rely sa banal na spirito kapag hindi mo siya kilala. Kaya naman, pangalawa, read God's Word. The more we read the Word of the Lord, the more na binabasa natin ang salita ng Diyos. Hey, listen to me. It will help us to understand and to know who Jesus is. Amen. Na tinuturuan tayo nito kung paano mabuhay ayon sa gusto ng Diyos. Tinuturuan tayo nito the principle na hindi sa standard ng mundo, kundi sa standard ng salita ng Panginoon. And definitely, when we can read the Word of the Lord, we can rely on the Word of the work of the Holy Spirit, then we can relax and have faith. Pag may problema ka, di ba? Hala, anong gagawin ko? Hala, tulungan mo ko. Kaya minsan kapag gipit, kay Bombay ko makapit. Diba? Pero ang sabi sa atin, number 3, sabi niya dyan, when we read God's Word, we can relax. Ay, magpo-provide si Lord. Amen? That's what we call faith. Amen. Kasi pwede talagang gumawa tayo, ay, kaya ko na to, Lord. Op. I don't need your help, Lord. Kaya ko na to. Kaya lang nangyari, mas lalo ka na-tense, mas lalo ka na-pressure. Pero when we read God's Word and rely on the work of the Holy Spirit, listen to me, we can relax kasi sagot ka ni Lord. Kapag kaya mong ipaliwanag, hindi yun by faith. Pero pag di mo na kayang paliwanag, tapos na-provide, that's by faith. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ready ka na ba? Dumaan sa problema. Ay, hindi niya sinabi yung kasunod. Ready ka na ba? Dumaan sa problema. Tandaan natin itong mabuti. Whatever hardship na dadaanan natin, di ka mag-iisa. Pagkat kasama natin si Lord. Amen? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen. Pangatlo po, so number 1, ang sinasabi sa atin, get rid of all hindrances. Hey kapatid, ano man ang hadlang at nagpapabagal sa iyo, tinatanggal yan. Kinakalimutan, iniiwanan. Pangalawa, dapat handa ka. Amen? Sino dito, handa ka na magkaroon ng problema?
Yung 1,000,000, problema yun. Di mo alam kung saan mo lalagay. Sino dito gusto nun? Ay. Di ba? Sinasabi sa atin, pag may problema, dapat handa ka na. Pag may hardship, dapat handa na tayo. Bakit? Kasi doon tayo tutulungan ng Panginoon. Number 3 and lastly, get focus. Amen. Sabi ng verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Tandaan natin to, kung gusto nating maging seryoso or kung gusto nating seryosohin ang relasyon natin sa Diyos, dapat focus ka kay Kristo. Amen? Dapat focus ka kay Kristo. Dapat ang tingin kay Kristo. Dapat ang example si Kristo. Bakit? Kasi tandaan nating mabuti, ang hirap mabuhay sa mundo. Pero when we focus on Jesus, we will live according to the standard of Jesus. Ano sinasabi ni Lord? Mahalin mo ang kaaway mo. Bakit ko mamahalin ang kaaway ko? Kaaway ko nga, tapos mamahalin ko. Hindi naman ako si Lord. Kaya nga sinasabi sa atin, kung gusto mo maging seryoso kay Kristo sa Diyos, dapat focus tayo kay Kristo. Paano? Lahat ng gagawin ni Lord, lahat ng ginawa ni Lord, dapat yun yung gawin natin. Amen. Kaya minsan nahihirapan tayo, mahal natin si Lord, pero ayaw nating gawin yung pinapagawa ni Lord. Are you still here? Are you still here? Amen. Kaya nga po, kung magkakaroon tayo ng inspirasyon, tandaan mo, dapat si Lord. Dahil kapag hindi si Lord ang inspirasyon mo, sigurado ako, may expiration yan. Bakit? When we make people to be our inspiration, madidisappoint ka eh. May mga mali kang makikita. Pero when we make Jesus as our inspiration, tandaan mo to, lahat ng gagawin mo para kay Lord. Bakit? Because Jesus is the pioneer. Siya nagsimula nito. Kaya kung gusto nating lumalim at maging seryoso sa relasyon mo, simulan natin kay Lord. At kapag sinimulan natin kay Lord, sabi niya dyan, Jesus is also the perfecter of our faith, the completer. Kapag kinukulang tayo ng pananampalataya, si Lord ang pupuno nito. Kapag si Jesus din ang kayang umayos ng pananampalataya na meron na nasira. Meron ako nabasa kanina nawala na, hinanap ko siya Ang sabi niya doon, kapag naawa ka pa rin daw sa mga taong nakasakit sa'yo, hindi ka maawain. Ang tawag doon, nabudol ka. I don't believe in that. Tandaan mo tong mabuti. Nung si Jesus bumaba, lahat ng nagkamali sa kanya, pinatawad niya pa rin. So this is what God wants us for us. Pag-focus ka kay Lord, kapatid, handa kang magpatawad kahit nasasaktan ka. Kapatid, kapag focus tayo kay Lord, handa kang magsaktan uli para kay Lord. And that's the reason why ang sinasabi sa atin, He will never fail us. Kaya nga sabi nung kanta natin, kalimutan. He will never fail us. Tandaan mo itong mabuti. Mabibigo ka sa mga tao, mabibigo tayo sa tao, pero sa Lord kailanman hindi niya tayo bibiguin. And that's the reason why, focus on Jesus. Pag focus tayo kay Lord, si Lord ang nakikita, puro maganda ang nakikita at hindi ang pangit at mali. Are you still here? Kaya nga sinasabi sa atin, let's look on Jesus alone. Ang sabi po ni Corrie ten Boom, look around and be distressed. Look inside, be depressed. But look at Jesus, be at rest. Amen? Pag tumingin ka sa iba, may makikita ka, ha? Pag tumingin ka sa sarili mo, ha? Pero tingin ka kay Lord. Amen? Pag tingin mo kay Lord, ay. Amen? Tandaan mo tong mabuti. Pag kay Lord tayo nakatingin, hindi ka matitisod. Are you still here? Pero pag hindi tayo kay Lord nakatingin, ang dali mong matisod. Pag kay Lord ka nakatingin, hindi ka makakatisod. Pero pag di tayo nakatingin kay Lord, pwede kang makatisod.
Kaya nga, ang sinasabi sa atin, oy, why you going back to the church? Because of Christ, because of Jesus. Tingin lagi kay Lord. Pag nakatingin lagi kay Lord, ang makikita mo lagi, yung mercy ni Lord. Okay lang yan. Mapapatawad ka ng Panginoon. Okay lang yan. Aayusin tayo ng Diyos. Pero without focusing on Jesus, puro ka problema, puro ka ganito, ano ba naman yan, puro ka reklamo, puro pangit, puro negative. And that's the reason why kung gusto nating magseryoso kay Lord, tingin lagi kay Jesus. Pwede mo bang itap yung katabi mo, sabi mo, tingin lagi kay Jesus. Amen? Hindi, ito gusto ko sa Panginoon eh. Sabi niya ganyan, sabi niya doon sa verse, si Jesus daw yung perfecter of our faith, or completer, kukumpleto. Grabe, hindi naman kasi talaga tayo makukumpleto eh. Pero sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, listen to me church, si Lord ang kukumpleto sa atin. Hindi talaga natin mape-perfect lahat. Pero because we are not perfect, we give some room, some space. Si Lord ang bahala, sagot ka ni Lord, kaya tingin kay Lord. Amen. Ang sabi ni Stephen Furtick, and I will end with this. Sabi niya, God cannot be the source of your strength if the world is the source of your standard. Hindi natin makikita yung galing ni Lord. Hindi natin ma-appreciate yung goodness ng Diyos. Never nating mapapasalamatan ng Panginoon kung hanggang ngayon, sa mundo pa rin tayo nakatingin. Sa mundo pa rin yung standard natin. Ano ngayon? Ano ngayon kung meron sila nito? Ano ngayon kung wala tayo nito? Ang importante, may Jesus tayo. Dapat KJ ka. Kay Jesus ka. Amen. Dapat KJ tayo. Dapat kay Jesus lang tayo. Focus on Jesus alone. Bakit mo to gagawin? Bakit ka magpapatawad? Bakit ka maglilingkod? Bakit mo to aayusin? Bakit mo to gagawin sa buhay mo? Bakit mo to iiwanan? Hey! Kasi kay Jesus tayo. And I am focused with Jesus. Kapatid, ulit-ulit lang. Kapag hindi ka nagseryoso kay Lord, uulit at uulit ng uulit. And that's the reason why this is a challenge for us. Total, nandito ka na rin naman eh. Total, nag-life retreat ka na. Total, nagsusod ka na. Total, bumabalik ka na every Sunday. Kasi naranasan mo na si Lord eh. And I believe, hindi ka naman babalik dito sa lugar na to kapag di mo nakilala at naranasan si Lord. Amen? And we already experienced the goodness of God. We already experienced the love of God. Then seryosohin mo na. Itudo mo na. Total, nandito ka na. Tandaan mo tong mabuti. Para maging seryoso ka, get rid of all hindrances. Ano ba yung mga nagpapapigil sa'yo? Ano ba yung pwedeng humahadlang para lumago ka sa Panginoon, para lumalim yung relasyon mo sa Diyos? Kapatid, tanggalin mo na. Hindi madali. Pero mas mahihirapan ka kapag nanatiling may hindrances sa buhay mo. And ask God for help. Lord, ipaalala, ipakita mo sa akin, iparamdam mo sa akin, ano yung mga bagay na dapat kong talikuran? Ano yung mga bagay na dapat kong iwanan? Because whether you like it or not, hanggat may hindrances, hanggat hindi mo inaalis yung mga hadlang sa paglago at paglalim mo sa Diyos, mahihirapan ka lalo. Pangalawa, get ready for hardship. Kahit hindi naman natin kilala si Lord, may problema. The good thing is, nung nakilala natin si Lord, may problema pa rin. Pero this time, pinipili na natin ang tama. Amen? Kasi kahit di naman natin kilala si Lord, may problema pa rin tayo eh. Kaya lang naging mukhang madali kasi kaya pa rin natin gawin ang mali. Pero nung nakilala natin si Lord, may laging pitik sa puso. Teka lang, baka magalit si Lord. Kaya naman, get ready for hardship. Si Lord nga namatay sa cross, nang wala naman siyang kasalanan. And listen to me, your hardship, whatever hardship that we have, it will prove, it's the evidence para mapakita kung gaano tayo kaseryoso sa Diyos. Sa lahat ng problemang darating sa buhay mo, mapapatunayan kung gaano ka kaseryoso sa Diyos. And lastly, get focused. Huwag kang tingin ng tingin kung saan. Alam mo, pag nagda-drive ka, tas tingin ka ng tingin kung saan mababangga ka. Ganon din sa spiritual life natin. Dapat tingin ka lang kay Lord. Kasi kung saan-saan ka titingin,
mahihirapan ka. Hindi ka lalago agad. Ang dami mong makikita na mas lalong magiging dahilan para huminto ka sa Panginoon. But if you are really serious with your relationship with God, then get focus. Kapag blurred, i-adjust mo lang, punasan mo lang. Huwag mong aalisin yung tingin mo kay Lord sapagkat si Lord lang ang tutulong sa atin. And tonight, let's respond to the word of the Lord. Allow the Holy Spirit to search our heart. What are the hindrances that we still have right now para hindi lumago sa pag-ibig ng Panginoon? And let's prepare. Let's allow the Lord. Lord, ihanda mo ko this coming year, no matter problems or whatever problems na darating, prepare me, Lord God, so that I can get focused on you. Amen? Can we just close our eyes right now? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa pagpikit mo sa mga oras na to, pwede mo bang kausapin ng Panginoon? Pwede mo bang kausapin ng Diyos? Hayaan mo si Lord na kausapin ka sa mga oras na to. I believe the Lord is in this place. Kapatid, listen to me. Seryosohin mo si Lord sapagkat seryoso si Lord sa'yo. Seryosohin mo ang Panginoon sapagkat God is serious. Seryoso mismo sa buhay na meron ka. So today, let's just allow the Holy Spirit to move in our midst. Hallelujah. I will give you time to pray and to respond to the message of the Lord. Wind blew, my house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you. Simulan mong kausapin ng Panginoon. I'm Hallelujah. safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make Pwede po ba? it Tatayo tayong lahat. Rain came, Let's worship the Lord our wind God. blew, my house was Simulan built mong magtaas on ng kamay. you, Simulan mong kausapin ng Diyos. and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Listen to me, church. There's a story in the Bible sa goes like this na meron daw dalawang tao na nagtayo ng kanilang tahanan. The first one was built on the sun and the other one was built on the rock. And when the storms comes, alam natin nangyari. The person who built the house on the sun, nawala, nawasak, nawash out. But the person who built the house on the rock remained. Kapatid, aayusin na lang rin naman natin ang buhay natin. Itatama na lang rin naman natin ang buhay natin. Magsiseryoso na lang din naman yung buhay natin. Listen to me. Gawin na nating pundasyon si Lord. Gawin na nating foundation si Jesus. We do mistake. We do sin. We commit sin. Nagkakamali tayo. We're not perfect. But listen to this. Si Lord ang pupuno sa pagkatao na meron tayo. Si Lord ang mag-aayos ng anumang kakulangan natin. So why not let's make Jesus the foundation of our life. Can we just raise our hands to the Lord and can we just confess it that He is our foundation? Christ is my firm foundation, Come on, say it. The rock on which the rock I stand. on which I stand, when everything around me is Come on. shaking. Say it to God. I'll never
never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generation. So why would He fail now? Christ is my firm foundation. You are God. It's a rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generation. So why would He fail now? Christ is my firm foundation. The rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Kapatid, lagi mong tandaan, God will never leave us nor forsake us. Hindi ka i-fail ni Lord. He will never fail us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, maraming salamat po sa oras na to, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami, Panginoon. Lord, help us indeed to get rid of all hindrances, to get ready for the hardship and get focused on you alone. Lord, sumama ka sa buhay namin as we celebrate Christmas this coming Wednesday. Mas makita namin yung goodness mo, yung love mo na di nagbabago at di nagkukulang sa buhay namin. Lord, salamat po. Tulungan mo kaming maging seryoso sa paglilingkod namin, sa pagmamahal namin, sa relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sapagkat di ka po nagbago. Lord, salamat sapagkat di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan, Panginoon. And I believe, Lord God, may gagawin ka pa sa buhay namin, Panginoon. We are excited for this coming year, Panginoon. Mas makikita ka namin, mas mararanasan ka namin yung galaw mo sa buhay namin, O Diyos. And Lord, samahan mo kami dahil naniniwala ako may mga ituturo ka pa sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa'yo po lahat ng papuri, sa'yo po lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon.